mo ba that there was a time ayaw mong maging ama? Kulang na lang isumpa mo talagang hindi ka magiging isang father? Why? Actually, it was the time na nag-start po ako ng trabaho, nag-i-enjoy sa buhay. You are enjoying yung sweldo mo. Okay. And parating gumigimik. Hindi ka pa married niyan? Hindi pa po. Hindi Ah, pa po. binata ka pa. Yes. Okay. Then may mga friends po ako na kinasal na that time. May mga anak na. Oh. And medyo mahirap nga naman po yung buhay. Nakikita mo yung yung buhay ng talagang may anak. Yes. Medyo Ayaw mo mahirap. ng ganun. Mahirap. Mahirap naman talaga. But how was your relationship with your father? Sa ama mo? Kamusta kayo? Medyo diverse po kasi yung paglaki ko kasi I grew up with my lola. Madalas ako ng weekend sa uncle ko na pare. And yung father ko, during the weekdays, nagtuturo po yan. And hinahayaan lang po kasi kami mag-aral on our own. Hindi kami talaga tinuturuan, wala lahat eh. Okay. In terms dun sa pagdidisiplina, medyo stricto po siya. Stricto. Okay. Yun lang naman po. But there was a relationship between you and your Yes. dad. Actually, parang one-way ticket lang when I was young. Kasi parang turo lang siya lang turo sa akin. I have no right to complain o ano. Ganong Yes, klaseng yes. discipline niya. Yes. Then, Oo. except nung medyo pumasok na ako ng high school. Oo. That was the time na nag-uusap na kami. Mas malalim ng konti yung usapan. Nagsusulat siya. Kasi nag-aral po ako sa seminaryo nun. Oo, nagseminaryo ka pala, no? Yun, nagsusulat siya sa akin. Oo. Then, when he visits me, doon kami nag-uusap ng mas malalim, mas kuha na siya. He sana- looks at me na hindi na yung anak niya, kundi isang tao na ito na. Yes. Matanda na tong anak ko. Yes. So parang mas lumalim ang relationship Yes, nung tumanda ka na. Yes. Okay, pag-usapan naman natin si Sel. Yes. Eventually became your wife. Paano kayo nagkakilala? Paano ibigan ninyo? Was that ang pagmamahal mo ba kay Sel ay yung type na pwedeng tawaging love at first sight? O ito ba'y slowly nag-develop until you really realized that she was the woman for you? Hindi naman po yung love at first sight talaga na. Pero, as usual, when you see a person na gusto mo, you try na maging malapit sa kanya. That's what happened lang sa amin. Ay, tika muna, nasa seminaryo ka. Paano nangyari yon? It was, nag-graduate na po ako nun. Tapos ka na? Yes, Okay. Tapos, nag-work na po ako nun. Okay. Then, there was one time na my cousin invited us over to their apartment. Yung cousin ko is the housemate of Sel. Housemate ni Yes, Sel. housemate ni Okay. Sel. So, we met there at their apartment. Maganda nga naman si Sel. Talaga, maganda Inireto naman siya. sa'yo nung kaibigan niya. Parang ganun ba yun? Nakita ng pinsan ko, nakita ng pinsan ka na type ko siya. So, nilakad ako ng pinsan ko. Nilakad ka, Yes. okay. Tapos nagkita kayo dun sa bahay nila, Sel. Is that Yes, correct? yes, All right. And nabighani ka. She was beautiful. Yes. Even on that first time that you met her, Yes. she was beautiful. Yes. Diba? So, you pursued, Yes. Po. niligawan mo siya, at how long bago mo nakuha yung kanyang matamis na oo? A few months. A few months Yes, lang? a few months. Ang bilis naman. Maybe during that time. Dahil siguro sa panahon na yon, medyo magulo siya, medyo vulnerable. Magulo yung relationships niya. Oo. Nag-start siya sa trabaho. Tapos she was about to graduate sa UP. Alright. Medyo sinerte lang talaga siguro ako na. So parang she found a shoulder to lean on sa'yo. Ganun ba yun? Pwede, Parang pwede, ikaw yes. yung nakita niyang who will lift her and support her and Opo. yung ganun. Swerte ka lang sa timing. Opo. In other words, no? Opo. Pero nang sabihin sa'yo ni Sel na buntis siya, anong naging reaction mo? Ayaw mo eh. Di ba? At this point ba, open ka na to the idea? Yes. You were- oo. During that time, nung sinabi Oo. niya po sa akin na
buntis po siya. Oo. At a loss po ako, di ko alam kung anong sasabihin ko, di ko alam kung anong gagawin ko, Oho. di ko alam kung paano mag-react. Oo. Kasi hindi ko in-expect yung pagbubuntis eh. Hindi mo namin- in-expect. hindi namin in-expect na mabubuntis. So, ano. Pwede ba yun? Of course, meron kayong ginawa, no? Bago siya Yes. Yeah, so yes. Meron, pero Oh. akala ko safe lang. See. Yes. So ito ba ano bang what do you think? Masaya ba yung tinanggap ninyo? Tinanggap ba ninyo yun na may agam-agam kayo? Or open na open kayo na nagmamahala naman tayo, ganun. Ano doon ang inyong reaction? Kayong dalawa ni Sel. Para sa amin lang po kasi. Nandyan na yan. So, hindi naman pwede na pababayaan na lang. So, we have to accept the situation na ganito na. Tapos, trabahuin na lang. Aha. So, anong ginawa ninyo? Nagpakasal kami after niya ng anak. Pero inintay niyo muna ng mga anak siya? Yes. Pero nung sabihin sa iyo ng father niya na kailangan mong pakasalan. Yun naman po, nung sinabi niya nun. Oo. Kasi, nung time na yun, nung dinivulge namin, nung sinabi namin sa tatay niya, na buntis siya, actually, sinabi niya sa akin na siya na bahala magsabi ito lahat-lahat. Kaso sumingit lang talaga ako na nagsabi na hindi kami muna po magpakasal kasi nag-usap naman na kami ni Sel na saka na lang. Yun ang decision nung una. Opo. That was the first decision. Yes. Dadali niya yung pagbubuntis, itutuloy niya yung pagbubuntis, pero wala mo nang kasalan. Kasi hindi po talaga kami ready. Hindi kayo ready. Oo. Sabi ng tatay ni Sel, Financially, emotionally, yes. hindi pa talaga ready. Oo. Okay. Pero, natapos yung pagbubuntis siya, nanganak siya, and we decided na, sige, pakasal na lang tayo. What made you change your mind? About, ano po? Tungkol saan po? Na pakasal na magpakasal? lang. Oo. Hindi na kayo mag-iintay. Sige na, pakasal na. Nung Nung ba sa sinabi ng ama ni Sel? Natakot naman. ka ba? Hindi Or, naman po. Hindi Hindi naman yun. po. Pareho po kami na we're living independently. Na nagtatrabaho siya mag-isa dito sa Manila. Nagtatrabaho din ako sa Manila, mag-isa. Yung kung meron man kaming decisions, nire-respeto naman ng mga magulang namin. Okay. Between us po, na sige, magpapakasal Talagang, kami. you decided. The both of you Yes, po. decided. Alright. Yes po. Nung mga unang mga buwan na may anak na kayong dalawa, no? Maluwag ba sa'yo yung pagiging ama? Kasi sabi mo nun, ayaw mo talagang ayaw mo mag-anak muna di ba? But all of a sudden, eto na, may anak ka na. Nahirapan ka ba na tanggapin yung katotohanan na eto na talaga, meron ka ng anak? Paano pag-aalaga sa bata? Was that open to you na, alam mo na, to join Sel sa pag-aalaga sa anak ninyo? Yun naman po kasi, nung nanganak si Sel, wala kang ibang gagawin kundi alagaan na yan. Nandyan na yung bata. Oo. Mahirap at first kasi, mahirap in the sense na di mo alam yung gagawin mo. May mga kakapa-kapa, first baby, first time father. Tapos, most of the time, excited ka. Kasi yung mga first word niya, kung naglakad na yan, Yes. Oh. na-excite ka din. Oo. Hanggang nung medyo lumalaki na yan, si Sel na kasi halos lahat Nung mag-aaral na, nung mas madalas na siyang nai-involve sa pag-aalaga ng bata. Ako naman, balik ulit sa pagbabarkada. Naku! Ganun. Medyo mabarkada po kasi. At ano yung masasabi mong pinaka mabigat na pagsubok, no? Nung bilang ama ka, no, as a father, meron bang nangyaring ganun instance na talagang nataranta ka, hindi mo alam yung anong gagawin sa Yes. anak mo?
Meron. There was one time kasi na na-hospital yung anak ko. Kinailangan ko itakbo. Hindi ko alam yung mga kailangan na dadalhin. Wala si Sel. Wala, nasa work. po At siya. that time, wala si At Sel. saka, Ano ito? Emergency? emergency kasi. Ah, May asthma because- po kasi yung anak ko. So okay. Si Sel, alam lahat ng mga listahan ng mga gamit, Oo, mga gamot na anong dadalhin, gagawin? etc. Okay, oo. Kung nasa work po kasi siya, madalas naiiwan sa locker niya yung cellphone. So, wala akong contact sa kanya. Ay, oo. So mag-isa ka, Ako, na dinala mo yung sinama, bata? Opo, sinama ko yung bata, Oo. kasama yung yaya. Oo. Pagdating doon, wala pa yung doktor. Hindi ko alam. So hindi, ano ko feeling mo? alam. Kabang-kaba ka ba for your child? Baka mamatay ito. But yung ganun? Ganun ba ang feeling mo noon at that time? Helpless po ako during that time, nung nasa ospital kami. Helpless. Kasi dapat, kung nandun siya, madali na lang sana eh. Kaso, in my case, nawala siya, medyo nahirapan ako. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko po alam ang gagawin. O yun. Parang, pwede ba sabihin na, yan na napala mo kasi Yes. barkada ka ng barkada. Imbis na tignan mo kung paano pinalaki yung anak mo, pwede yung ganun. Pwede sabihin ganun. Pero Anton, syempre, dumaan ka sa mas matinding pagsubok. No? Apo. And that is the cancer of your wife. Opo. So, tell us about that period naman. Nung talagang si Sel naman, no, ang naging focus ng iyong buhay. Yung wife ko po kasi, very strong yan. Hindi niya sinabi sa akin na nagpapa-check up na pala siya. Yes. Oo. Nagpapa-check up na po siya noon sa Makati. Oo. Naghahanap na siya ng doktor na babae na pwedeng tumingin sa kanya. Oo. Until nung sinabi niya sa akin na nagpa-check up nga daw siya. Oo. Yun. After that, doon ko na sinasamahan. Nag-positive nga po siya sa breast cancer. Breast cancer, anong stage yung unang? Stage 2. Stage 2, Stage okay. 2B. Oo. Nag-undergo rin po siya ng chemo. Alright. Medyo mahirap kasi that time, dalawa na yung alagaan. Oo, dalawa na yung anak Bata. ninyo. Oo. Tapos yung misis ko, although yung misis ko capable naman. Aha. Kahit may sakit siya, she makes sure na Talagang maayos yung bahay. everything is well Maayos taken yung care bata, of. opo. Talaga? Yes. Oh, okay. Oh. Naka-recover Naka-recover si Sel dyan, di ba? Yes. Mabigat lang siyang tignan na may sakit. Kasi kahit gaano siya kalakas, may times pa rin na iiyakan niya yung sakit niya. Lalo na nung nagkalbo siya. Totoo ba yun na nagpakalbo ka rin to support her in her chemotherapy sessions? Nung nag-skinhead siya, nag-skinhead din po Nag-skinhead ka rin. Bakit? ako. Para lang may kasama siya. May kasama siya. Oo. We go out, kalbo kami pareho. Alright. Yes, yes. Ayaw niya nako-confine sa bahay, although advice ng doktor na hindi siya pwedeng lumabas, baka mahawa siya sa sakit o ano. Pero Oo. siya, mahirap naman na mas malungkot siya sa loob ng bahay. Ayun. So, at this point, Anton, paano ka nagbago? Bilang ama ng mga anak mo, bilang asawa kay Sel, meron ka bang, did you go through realizations, no? A change of your attitude to life? Meron bang ganyan na pinagdaanan? Di ko siguro napansin, pero mas madalas na ako na kinakasama ko na yung mga anak ko. Especially nung after na nung may sakit na siya, mas naging close kami kasi nagbaband na kami madalas nung bata at saka si Sel. Oo. Mas madalas na kaming nag-uusap kasi hindi siya pumapasok. Oo nga. Ako, pag uwi ko, nandun lang siya. Mas naging na kami. Kasi, totoo na, saglit lang. Nag-girlfriend ko na siya, tapos nagkaanak kami, nag-asawa na kami. Ang bilis ng pangyayari, no? Pero sabi ko nga naman, ang kwan yan makikilala mo yung tao during the relationship, hindi naman agad-agad malalaman mo na. So, okay, nakilala ko siya ng gusto. Yung period na magkasama, yon, nung magkasama na kayo. kami. So, yung pagkakilala mo, ano yun? Ano yung pagkakilala mo kay Sel? Maintindihan. She understands. Mas, iniintindi ako madalas. Malalim ang pasensya. Pero at the same time, cerebral siya in a sense na, yung
pangit pala yung cerebral. Matalino. May smart? Is that what you Yes. wanted to say? Smart siya, in the house, smart. Yes. Sa family, how was she as a family woman? She takes care of everything sa family namin. Sa family niya, sa parents niya, Oo. malakas yung family ties niya with the parents. Yes. And since her mother left for the States, siya na yung Siya na rin ang takbuhan umako ng ng, halos lahat. ng kapatid. Opo. At ano. Yung kapatid niya, yung tatay niya, yung mga kamag-anak. So, Anton, pwede bang masabi na you appreciated Sel more Yes, opo. nung kayo'y kinasal na Yes, opo. at nung kayo'y nagpapamilya na? Opo. Kesa nung dalaga pa at Opo. gandang-ganda ka nga sa kanya, Opo. pero yung pagkatao niya, hindi mo pa na Hindi ko pa the grasp. nakilala talaga. Hindi mo pa siya nakikilala, no? Anong nangyari ba, Anton, no, after Sel gave birth to your second baby? Opo. What happened there? Plinano po kasi namin yung pangalawang baby. Pinano Plinano ninyo? talaga namin. Pwede Kasi, pa bang mag-baby? Pwede pa siyang... yes, patapos na po kasi yung gamot niya noon eh. Yung Okay. maintenance niya for 5 years. Oo, yes. So, on her 5th year, dun sa last month po niya, nabuntis siya. Kasi gusto naman niya kasi magbuntis kasi ayaw naman namin na mag-isa lang yung anak namin paglaki. sige. Oo. At wala na So, siya. Kasi na-realize namin, medyo maliit po kasi pamilya ko at saka pamilya niya. Aha. So, mas masaya naman siguro kung at least dalawa sila. Okay, oo. So, nanganak siya. Nangyari po doon, na-excite kami, nabuntis siya, kaso naraspa po siya. May blighted ovum po yung kwan. So, hindi Yung pala natuloy yung second nangyari. child ninyo. Hindi po. Oo. So, ano yan? Na-depress po siya doon sa Na-depress. nangyari. Okay. That was the time na medyo nakatutok din ako sa trabaho. Medyo matrabaho po sa opisina that time. Oo. So, hindi ko siya masyado din naasikaso. Kasi alis ako ng Manila that time. Eh. For work. For work. For work. Oo. Then, although, sinabi naman ng doktor na in-encourage pa rin siya na magbuntis kasi, ayan, mas madali na rin magbuntis kasi nalinis na yung ovaries mo, etc. Maayos siya. Lahat. Mas madaling magbuntis, sabi niya. So, that gave her hope na, sige, try natin Try ulit. for the third. Yes. Yan na po yung sige. baby Oo. namin ngayon. Oo. So, nabuo yun. Yes. Normally, nagkaroon Normal. ng, ang tawag nito, normal delivery. Opo, normal po lahat. Pero may huling habilin sa'yo si Sel, di ba? Ano yung huling habilin niya sa'yo? Actually, pinag-uusapan po namin madalas. Madalas siya, okay, na? Hindi naman niya hinabilin na ganito gagawin mo kasi baka mawala, hindi naman. Pero it was more of ito gagawin natin sa bata. Magbe-breastfeed nga siya. Oo. Pinag-uusapan kasi namin with friends tungkol dun sa breastfeeding. Oo. At mukhang malaki nga naman ang kwan. Malaki ang benepisyo na nakukuha oo. sa gatas ng nanay. Oo. Although, inisip din namin kung ano yung maging repercussions nung breast cancer niya. Oo. Pero sinabi naman ng doktor na okay lang. Na pwede siya mag-feed? Yes, pwede mag-breastfeed. pwede Kahit isa lang mag-breastfeed. yung kwan niya. Isa lang yung... Na mastectomy siya sa isang, Yes, tinanggal right na yung side. isang Opo. breast niya. Yes. May naiiwan pa palang isa. Yes. So, pwede yung mag-feed sa baby Yes, ninyo. pwede. And gusto-gusto niya yon. Yes. Excited siya mag-feed. Nag-research po siya Oo. na gusto. Oo. Para malaman kung pwede at kung yung mga benefits ng gatas. Oo. Ayan. Oo. Pinag-aralan niya talaga. Opo. Of course, unexpectedly, or was it expected na talagang her cancer will come back and take her away? No, hindi po. Hindi expected? Yes, hindi po expected lahat yan. During her pregnancy, medyo madalas kami magpa-check up. Oo. Battery of tests po yun, marami. Oo. Normal po lahat. Normal lahat. Pati yung hemoglobin. Chine-check po yung dugo niya at lahat-lahat. Okay po lahat. Oo. Kaya nung nanganak siya, hindi po namin expect na mamamatay siya Na babalik, a few no? hours after. Bakit? Ano nangyari, Anton? Nanganak siya? Cardiac arrest po yung nangyari. Cardiac arrest due to pulmonary embolism. Ano yun? May nag-block, may blockage po dun sa arteries niya. Possibly yung mga debris sa
sa paanakan, o ano, sa fluid, sa amniotic fluid, Yes. nag-block sa artery niya. Kaya Okay. hindi na nag-circulate yung dugo, hindi na siya makahinga. Okay. Tapos bumagsak na lang po yung kanya, yung blood pressure niya. Pero nabuhay pa siya ng ilang oras, di ba? Yes po, opo. Bago siya namatay? Yes po. Hindi na-detect agad yun during that period? After recovery po kasi, 4 hours after na nanganak, nasa recovery room siya. Paglabas niya, sinalubong ko na. Oo. Medyo nag-i-struggle po siya noon. Nag-struggle sa... Nag-i-struggle siya, parang hindi siya makahinga. Okay. Pero ina-advise lang ako na wag ako mag-alala kasi groggy pa po siya sa Sa anesthesia? anesthesia. Oo. So, I took their word na, sige, mas professional mga to, sige. Oo. Tapos hanggang nung dinala na siya sa kwarto, dun sa room namin, At dinala na sa kwarto, yes, nung pagkadala po sa kwarto, dun na yung kinakausap, tinatry ko lang siyang kausapin Okay. kasi nakikita ko na parang hirap siyang gumalaw. Oo. Tapos nung may mga series of questions ako, may masakit ba? May nakakahinga ka ba? May problema? May problema, oo. Nagre-respond yung kamay niya. Okay. Ginagrasp niya yung kamay ko, hinihigpitan, dinuluwagan. Tapos, nung dumating yung nurse, tinawag ko yung nurse, siya na mismo yung sumigaw. Sino? Yung wife ko na, sumigaw na siya na, bilis. Bilis, sabi niya. Bilis? Bilis. Pinapatawag ko yung doktor kasi. So, Bilisan siya mo yun. raw. Oo, Bilisan bilis, mo, sabi niya tawagin dun mo yung sa- doktor. Yes. Oo. That was the last word na nasabi niya. Oh my God. At, then, ayun na, downward spiral na from there. Na bumagsak na yung BP niya, hindi na nakahinga. Oo. Hanggang non-responsive na talaga. Kahit anong gawin ng ilagay na gamot, wala na. And so, Anton, you were left with a newborn baby. Yes po. Ikaw na ang naging mother and father. But at that age, it's more of a mother na kailangan ng baby di ba? Paano yun? How did you cope? Paano? Paano yun? Nakita mo, yung baby mo, yung maliit na baby, paano papalakihin, paano? Tapos, nagkaroon pa ng pagsubok, another one, di ba? Or immediately, or very soon, pagmatay ni Sel? Nung nanganganak po kasi si Sel, nasa Ilocos yung mother ko na tinakbo na sa ICU. Oh, She was diagnosed with cancer din. tapos? Lung cancer. Lung cancer naman ang Lung mother mo. cancer. Sa Cebu. Sa Ay, Lawag po. sa Ilocos. Sa I'm sorry. Ilocos po. Sa Ilocos. And then? Yun, nanganak si Sel. We had to tapusin na yung lahat ng right sa kanya. Then kailangan namin umuwi agad ng Ilocos para naman Sa mother mo na. sa last days ng mother ko. Namatay din ang mother mo? 2 weeks after. 2 weeks after Cell left you? Oh my goodness. So, lalong wala ka ng ibang masasandigan. Opo. Kasi usually, kung nawala nga ang wife, no? Oh my God. So, after 2 weeks, mother mo naman ang namatay. Talagang, hindi lang dobre problema, wala ka nang makakatulong sa iyo na magpalaki ng baby mo. Totoo po yan. Paano? What were the thoughts going in your mind, Anton, doon sa ganong kahirap na situation? Nagpalibing ka ulit. Paano? After 2 weeks, May libing po ulit kami. paano yun? Paano mo, how did you cope with that problem? Ginawa ko lang po na may bigay ko yung mga basic needs muna yung mga bata. Oo. At saka kung paano ko walain yung lungkot nila, yung Tanggalin yung lungkot? Oo. Okay. paano, kaya ginawa ko po sa kanila, ayan, yung bata, yung bunso, I tried to gawin yung mag-breastfeed, yung sa breast milk pa rin, bigyan siya ng breast milk. Gusto mo talaga yon? Tinuloy-tuloy ko na po talaga siya. Alright. Bakit? So, with all the benefits po kasi ng breast milk, malaking bagay kasi mawawala po yung risk sa mga infant complications. Mga sakit, Sa no? mga Sa mga bata. lalo na yung asthma. Asthma, Pinupuntirya ko oo. po kasi yung asthma kasi Ah. ako po kasi yung pinanggalingan ng asthma Ikaw ng sa'yo mga yung bata. nagmana sa asthma. So Opo. may guilty conscience ka, ha? Kaya, Ayaw mo talagang
Ayaw Tsaka mo ibigay mahirap. sa bata. Mahirap. kung may asthma yung bata eh. Hindi ka pwede mag-breastfeed eh. Paano yun? Gustuhin mo man, sa sitwasyon mo, paano ginawa mo? May mga kaibigan po na lumapit sa akin, na mga family friend po namin, lumapit sa akin na, Tinuruan ka yes, opo. kung anong gagawin Yes mo. po. Ganon. Then- ano yun? Ano yung ginawa mo? Una po kasi, madali lang sa umpisa kasi medyo marami po ako nakukuhanan eh. Ng breast milk? Breast milk. Yung Ano ibig nangyari sabihin po- nun, nanghihingi ka? Yes, nanghihingi Ng breast na po milk ako. ng iba? Yes po. Alright. Meron akong directly na pinupuntahan, yung Parenting Emporium. Directly pinupuntahan ko na yon. Tapos binigyan po ako ng mga pangalan na kukuhanan ko din regularly. Okay. So this is an NGO? It's a breast- shop. Kwan po siya, shop. Shop? Shop po siya for expecting moms, for babies, for toddlers, for kids. Oo. At the same time, kwan po siya, may mga advocacies po sila. Oo, yun na nga. Nagpapaseminar sila sa mga nanay, sa mga yaya, Sa pag-aalaga ng pag-aalaga baby ng bata, using breast milk. pagbubuntis. Importante yun eh, di ba? Yes Yung po. breast milk. Yes po. So, nakakakuha ka doon ng Ng libreng gatas. Gatas, opo. Libre. Kailan na Milk, na-complicate? Kailan na, kasi sabi mo yun, madali lang yun eh. Nung medyo tumatagal na, medyo humina na rin po yung supply ng mga ibang nanay. Ayun, Yeah, oo medyo- nga. Mga ilang buwan yan after birth? Mga 3 months po. 3 months after 4 birth, medyo nangangapa ka na Opo. ng kung saan hihingi ng Medyo gatas. maghahanap na po. Paano ngayon ginawa mo? Yung isa, nung umpisa din po, meron din isang grupo kasi na tumulong sa akin. Yung Breastfeeding Pinays naman. Okay. Yung mga administrator po ng group na yon, medyo marami din po silang mga binigay sa aking pangalan. Pero as usual din, kumonti din ng kumonti. Tas there was a time na medyo nahihiya na ako na humingi. Anong ginawa Nahihiya mo? ako humingi. Kasi yung mga iba hindi nanghihingi ng kapalit o ano. Tapos nahihiya din ako na humingi sa kanila. Kasi every now and then, magte-text ako sa kanila. Kung meron silang available na pwede kong kunin, hingin, nahihiya lang ako na humihingi madalas. Yun lang po. Pero kailangan ng baby, kailangan ng bata. Yes. Gano'ng kadami ba ang hinihingi mo sa isang araw? Depende Baka po. naman eh, marami. Every weekend po ako madalas mag-pick up. Every weekend, you pick up the supply for the whole week? Yes. Yes po. Naka-freezer lang Yes yung, po. yung Naka-freezer gatas. lang po. Tapos yun ang feed sa baby mo? Yes. Yes po. So hanggang ngayon ba, nagbe-breastfeed pa yung baby mo? Opo. Medyo tapered down na lang yung breast milk intake. Tapos nag-i-introduce din po na ako ng mga plant-based milk. Plant-based? Yes. Mga soy milk, soy milk. soya, almond, rice milk. Yun na po yung ini-introduce ko ngayon. Para at least, medyo marami pa rin pa akong makukuhanan. Marami pa rin? Opo. Problema ko lang na naawa din ako sa mga ibang bata. Yung ibang batang mas na maliit. Mas nangangailangan. Mas nangangailangan. So most of the Oo, time, how I nice give of it you. away na lang. Oo. I give way. I give way dun sa kwan. Sa ibang Or kung meron man akong supply, kung may lumapit, binibigay ko na lang din. Kasi hindi naman na ganun kailangan ng anak ko. Although I was advised ng doktor na up to 1,000 days dapat yung intake niya ng breast milk. Dapat 1,000 days. Nakakailang ka na ba? 400 plus. Maliit pa. Ako, kunti pa. Dapat ituloy mo pa hanggang 1,000 days. Tinatry ko na. So you plan to do that, Yes. no? Ng 1,000 days. Are you over cells demise? Over ka na ba? Have you moved forward? Yung ba na isang tabi mo na at taking care ka na of the present of your children? At what point are you now in your grief? Actually, maiksi po ako na nag-grieve. Maiksi lang. Ayaw ko kasi na nalulungkot ako at nagtatagal ako sa sitwasyon na ganun kasi hindi nakakatulong. Yes, oo. Hindi nakakatulong. Although, I keep the ashes until now. You keep Apo. in your house? Yes. Oh. Over a year na pero I keep it. Kung saan kami pumunta, sinasama ko pa rin. Kasama mo siya sa Yes. pamamasyal ninyong mag-aama? Uwi kami Ilocos. Dala mo iuwi siya? ko. Oh, okay. Bakit? Why? Ano Para sa mga bata rin.
lalo na yung panganay namin, yung panganay. Nagre-remind minsan. Yung ashes. Paano siya mag-remind? Pag alis kami, nire-remind Dad, ako na. ano sabihin sa'yo, Dad? Yung ashes ni Mama. We'll bring the ash. Landi natin. Kasi ginagawa ko na, from day one, Oo. ginawa ko na kasi siya. So, nakikita ng anak ko, tapos parating niya sinasabi sa akin kung aalis kami. Oo. Eh, ikaw naman, ano bang nabibigay sa'yo nun? Yung alam mo na nandyan kasama mo si Sel. Although, iba ng ano niya, Opo, no? Pero, in other form. Yeah. How does that help you? At least man lang, meron yung anak ko, mas kampante ako sa kanila na nandiyan pa rin yung nanay nila kahit wala na. Parati nilang kasama yung nanay nila. Oo. Yun lang naman para sa akin. Aha. Para hindi yung... Kasi nahirapan ako dun sa... Nung nawala yung nanay niya, lalo na dun sa panganay kasi nakakaintindi na po siya eh. Kine-question na niya kung bakit siya kailangan mawala. Pero Anton, now that pwede na ba sabihin na you are now used to being the mother and the father and taking care of the children? Pwede na sabihin at this Yes, point, no? yes. Na gano'n, ano? Yes. Ano ang maipapayo mo dun sa mga, kapwa mo lalaki na, alam mo kasi maybe it's in our culture, no? Traditional sa Pilipino kasi na, ang anak sa nanay eh. Diba? Parang gano'n no? Tapos ang ama, tagadala ng support, yung traditional na roles, no? Ano mo dun comment mo dun sa gano'n? So, ito lang po, mahirap po mag-advise. Kasi, parang bata ko pa para... yung sa So, experience. based on your experience, yes. Sa experience ko as a father, kumpara yes. sa maraming Yes. tatay dyan. Yeah. Marami kang Mas, pinagdaanan. Sobra-sobra. Pero yun lang, sinasabi ko na mas experience yung mga ibang tatay. Basta yung para sa akin, yung Oo. sa mga bata, kuwan lang naman holistic development lang. Yung social, emotional, physical, na mga kailangan nila. Dapat at least man lang, yun na ibibigay mo. Oo. Kasi wala kang karapatan na hindi bigay yon. Aha, yes. Oo. Pinanganak yung mga yan na hindi ka humingi ng permiso sa kanila. Oo. Kaya, dinamay mo lang kung hindi mo tutulungan. And it comes with the responsibility na ngayon, di ba? Yes. So, tama ba yun na, base sa sinabi mo, parang sinasabi mo sa mga fathers natin, seryosohin Ibigay ang kung papel. Seryosohin mo ang papel mo bilang ama. Ibigay Diba? mo. Ibigay mo yung kailangan Karapat nila. dapat sa bata. Ano. So, how would you define now yung mahusay na ama? Mahusay na. Ano? Mahirap po kasing i-define. Mahirap ma-define. Mahirap i-define. Oo. Pero based Mahirap i-define. on your experience again. Kasi noon dati, di ba, inaamin mo naman noong binata ka, happy-go-lucky ka, barkada dito, barkada doon, di ba? Pag ama na, may priorities na sa buhay, di ba? It's either, one kasi po yan It's either you prioritize them or prioritize yourself. Yeah, dalawang bagay, no? Opo. Oo. Pero ang nararapat talaga, syempre prioritize mo sila. Aha. They need the needs. Yung mga needs nila dapat nami-meet mo lahat. Oo. As much as possible. Kasi it's an injustice and very unfair naman kung hindi mo maibigay yon. Yes. Kasi helpless nga naman yung mga bata. Oo. Kung wala ka, wala, no? May isa pa pala Ikaw akong na tanong, nakalimutan ko. Paano mo minamanage ngayon ang buhay mo? Kasi you need to work. Opo. Tapos the children are there. May baby ka pang Yes. pinapa-breastfeed. How? I have a family. Yung May support kapatid group ko- ka naman. Ayun, Opo, may yung- support group ka naman na May support tumutulong group sa'yo. ako. Oo. Marami po akong kaibigan How na nice. tumutulong, bumibisita. Yung kapatid ko, kasama ko naman sa bahay. Aha. Single po naman siya. So, Ah, Single kami. tulong-tulong. Opo. Tulong-tulong Tulong-tulong po magpalaki kami. sa mga bata. Opo. Anton, Happy Father's Day. thank you.
Happy Father's Day and congratulations to you. At ako'y natutuwa na makakilala na isang lalaki na katulad mo, no? Na talagang very clear ang responsibilities bilang isang ama. Thank you din po for inviting Thank me. you very much for coming over. Thank you po. Thank you.